wanted na itinuring. Pero ang tanong ng ilan ngayon, bakit daw kailangan sa mismong presidente pa ng Pilipinas sumuko si Janet Lim Napoles? At bakit daw mismong si Pangulong Aquino pa ang kailangang mas escort sa kanya patungo dito sa Campo Crame? Yan ang tinutukan ni Teresa Andrada. Sinundo ng tagapagsalita ng Pangulo. Walang posas na ipinasok pa sa Malacanang at hinarap pa ng mismong Pangulo ng bansa. Pero di lang dito nagtapos ang kwento ng pagsuko ni Janet Lim Napoles ang umano'y utak sa 10 bilyong pisong pork barrel scam. Dahil mismong ang Pangulo pa ang sumama nang dalhin siya sa Campo Crame. At kahit pa nasa loob ng Campo Crame, personal pa rin ininspeksyon ng Pangulo kung secure nga ba ang pagdadalhan sa suspect. May mga pumupuna tuloy, parang hindi raw suspect sa krimen at isa sa most wanted kung tratuhin si Napoles. Pero iginiit ng Malacanang na walang kakaiba sa kanilang pagtrato sa puganting si Napoles. There's no special treatment. Your question is, there's no special treatment, yes, and my answer is yes. Bukod kay Lacerda, kasamang nagtungo sa krame ng Pangulo sina DILG Secretary Mar Rojas, PNP Chief General Alan Purisima at Secretary Rene Almendras. Nagdesisyon na raw ang Pangulong sumama na sa krame. Total, napuyat na raw silang lahat kagabi. Sabi ni DILG Secretary Mar Rojas, may dahilan kung bakit ganun na lang kalaking atensyon ang ibinigay sa pagsuko ni Napoles kagabi. Kung ang isang tao napakalawak, napakalalim ng kanyang kaalaman tungkol sa isang anomalya, tungkol sa isang kontrobersiya na ninanais nating malaman ng kabuuan, bakit hindi? Diba? Ang kampo raw ni Napoles ang humiling na sa Pangulo ito susuko dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Sabi ng palasyo, wala namang masama kung sa Pangulo sumuko ang isang pugante. Nangyari na raw ito noon nang sumuko ang Hukbalahap leader na si Luis Taruk kay Pangulong Magsaysay at ang mga bandidong sina Nicolas Enculado at Teodoro Asedillo kay Pangulong Quezon. The president is an honorable man. It's in our culture that the fugitive who throws himself at the mercy of the highest official, the president is honor-bound to secure and receive the fugitive. Sabi ng palasyo, hindi na raw pinosasan si Napoles dahil voluntaryo naman itong sumuko. Ininspeksyon daw ng Pangulo ang pagdadalhan kay Napoles dahil siniseryoso niya ang bagay na ito. Mas mainam na raw ito kesa naman may masamang mangyari kay Napoles. If suppose we had that lead, Attorney Capunan told me they're willing to surrender, and then I said, ay, di pwede kasi madidimi ng office ng president eh. Hayaan na lang. And then something happens, what do you think? And then Attorney Lorna Capunan will come and say, we told the office of president we were willing to surrender. Ngayong nasa kustodiya na ng mga otoridad si Napoles, ang 10 milyong pabuya di na raw mapupunta sa kahit kanino. Sa ngayon, hinahanap pa ng mga otoridad ang co-accused ni Napoles, ang kapatid niyang si Reynald Lim. Nagpalabas na ng 5 milyong pisong pabuya para sa impormasyon sa kinaroroonan niya. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.